Isa-isa nang pinabulaanan ng mga personalidad ang pagdadawit sa kanila ng tinaguriang 18 ex-Marines sa korupsyon sa flood control projects. Anila, malinaw itong diversion gayong nalalapit na ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Matapos ang tahasang pagpangalan ng alleged 18 ex-Marines sa umano'y mga personalidad na hinatiran nila ng male-maletang milyones na kickback mula sa flood control projects, umalma at bumuelta na rin ang iba pang mga personalidad sa mga akusasyong ibinato sa kanila sa naganap na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng tinaguriang Cayetano Block nitong Huwebes. Sa korte na lang kayo magpaliwanag, yan ang buwelta ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers matapos ang akusasyon sa kanya. Aniya, malinaw na political destabilization ang ginagawa ng umano'y 18 ex-Marines at inililihis ang atensyon ng bayan sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ikinadismaya naman nito ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang aniya ay paggamit sa Senado para unahin ang umano'y political na interest. Ginagamit na lang din aniya ang dapat ay committee hearing para magbato ng gawa-gawang akusasyon. Nanawagan din siya sa publiko na maging mapanuri at huwag magpadala sa mga ingay na naglilihis sa katotohanan. Tiniyak naman ni Batangas Representative Jervil Luistro na hindi nito maapektuhan ang preparasyon ng House Prosecution Panel sa gagawing impeachment trial kay Duterte. He who alleges must establish the same. The affidavit of the 18 Marines do not constitute the details of how the alleged receipt of that maleta was committed, no? Habang nilinaw ni dating Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas na imposibleng masangkot sa flood control corruption ang miyembro ng Makabayan Bloc dahil wala naman nila silang infrastructure projects. Ito rin ang paliwanag ni dating ACT Teachers Representative Franz Castro. In the first place, wala kaming infrastructure project, no, wala kaming mga kickback, no. 2013 pa ang Makabayan ay walang mga infrastructure projects. Samantala, bukod sa mga mambabatas, isa sa mga idinawit ng umano'y 18 ex-Marines ang kilalang Duterte drug war critic priest na si Father Flavie Villanueva. Ayon kasi sa testimonya ng mga dating Marino, isa umano sa hinatiran nila ang pari ng sobrang may laman na pera sa isa umanong simbahan sa Mindanao Avenue. Dagdag pa nila. Tapos sa Dr. Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavie, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tugon ng company Father Flavie, wala itong katotohanan gayong wala namang simbahan, SVD Parish o Ministry Center sa Mindanao Avenue. Tinawag ng kanyang kampo na malisyoso, paninira at grave injustice ang ginawang paratang sa pari na tumitindig nila para sa mga mahihirap, pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings at ng mga nasa laylayan. Matatandaan nitong Huwebes, sinabi ng National Bureau of Investigation na may isang kaanak na kabilang sa 18 ex-Marines ang nagsabing sinuhulan sila ng tigli 5 milyong piso ni dating mambabatas Mike Defensor para magsalita at magpa-press conference. Itinanggi na ito ni Defensor. Sa Lunes, June 8, muling magkakaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee sa kampo naman ng ngayoy Majority Bloc at BRC Chairperson nitong si Senator Erwin Tulfo. Inimbitahan niya rin ang 18 ex-Marines na maging siya'y idinawit din sa tanggapan ng kickbacks. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.